Paano ka magsisimula? Ito na, smart payment scheme or strategies. Natatakot ka ba na wala kang milyon-milyon pangbili ng property? Pag inoferan ka ba ng mga ahente, sasabihin mo, nako, wala akong pang-invest. Ang tanong, kailan ka mag-i-invest? Kapag mahina ka na, ilaban mo yung sahod mo. Again, in one of my financial literacy vlogs, sinabi ko, ang pera po natin na sinasahod ay hindi lang po panggastos, ito po ay pangkapital. Samantalahin na nag-work ka, nagtatrabaho ka, na merong source of income na employment, at gamitin mo po ang iset aside mo, ang ilang porsyento ng income mo para makapag-invest ka. Yan. Huwag mag-alala, may mga paraan para makapagsimula. Ito na, gamitin natin ang leverage or bank loans. Ayoko magkautang. Bakit ba? Sino bang walang utang? Lalo na mga nagtatrabaho sa gobyerno, shout out sa mga nagtatrabaho sa gobyerno, mga empleyado, lalo na mga teachers. Sinong walang loan dyan, taas ang paa, charis. So ano ba ito? Ano ba ang leverage? Alam mo, in one of my vlogs also, please subscribe to my channel, Teacher Timmy Talks, na topic ko na po doon about bad debt and good debt. Meron po tayong tinatawag na hindi magandang utang at magandang utang. Yes! So bakit siya magandang utang? Leverage is one, using the bank loan. Ano ito? Ito ay ang paggamit ng pera ng bank through bank loan para makabili ng property. So if umutang ka sa bank or nag-loan ka sa bank para pambili ng property, goods po yan. Oh, Good debt po yan. Bakit? Kasi po yung perang kinuha mo sa bangko, inilagay mo sa property, yung pinaglagyan mo ng perang inutang mo, lalago. Tataas ang kanyang value. Yung perang inilaban mo, for example, sabi ko nga sa inyo, 1 million. Nakabili ka ng 1 million na 100 SQM sa Tuguegarao City. Yung 1 million na kinuha mo sa bangko, inilagay mo sa lupa. O tapos, yung value ng lupa mo after 10 years, dumoble siya. Oh, So, wow. maganda ba o maganda? Siyempre, maganda. Yan. So, hindi baling umutang ka kung napunta sa property. Pero kung umutang ka, pinambili mo ng TV, pinambili mo ng appliances, ng cellphone, iPhone. So, wala kang ipon, charis. Tapos, pinulipay mo yung iPhone. No! Utang mo yun? Utang yarn. O, tapos i-flex mo sa SOCMED mo. Ano nangyari? O, tapos pag nasira yon, pag nawala, wag naman sana. Ano nangyari? The value of your property, yung item, gadget, even car, depreciates the moment nilabas mo yan sa pinagbilahan mo. Just yesterday, I was watching news about yung properties ng Vizcaya at binenta, pina-auction yung mga sports car nila. And according to the financial consultant na nagpe-presyo, nag-a-appraise ng mga sasakyan, depreciated daw po ang value ng 10% to 16% at most. Oh, no! Imagine, binili mo ng 13 million, Zai. Tapos mabebenta mo ng, nag-depreciate siya ng 10% to 16%. Kasi po, depreciated po pag ibang mga bagay ang pinagbilhan mo, ang pinaggamitan mo ng pera mo. Pero kapag property po, real estate Oh, property, wow. lalaki po ang value. For sure, 101%. Binabayaran mo lang ang down payment. Tapos, yung bangko na ang sasagot sa malaking bahagi ng presyo. Bakit advantage? Sa halip na mag-ipon ka ng napakatagal para sa presyo, pwede kang bumili agad at hayaan ang property na mag-appreciate habang binabayaran mo ang lupa. Habang binabayaran mo ang loan. Ang interest na binabayaran mo ay mas maliit kesa sa inflation. Kasi nga, mas mataas yung halaga ng pagtaas ng property mo. Think of it as using other people's money to make yourself rich. Simplehan natin. wow. Ganito siya. Binili ko itong property, itong bahay, 700,000. May 700,000 ba ako nung bago ako nag-abroad? Wala. Ginamit ko ang Pag-ibig housing loan. Ayan, promotion na yun ng Pag-ibig. Bakit naman, charis? Anong bakit naman? So, inabil ko ito through Pag-ibig. Magkano lang biniyaran ko? 20,000 pesos. At that time, yun lang po yung down payment. Pero meron po siyang equity. Ibig sabihin, ang in-approve lang ng Pag-ibig was like 650. So, may 50,000 pa akong utang, no? Kasi yung down payment na 20K, pupunta na yun sa developer. Ganun nangyari, yung equity ko, installment ko na yun binayaran habang nasa Dubai ako. Yan. So, ang ibig sabihin, yung 650,000 na kinuha ko sa Pag-ibig, na binayad ni Pag-ibig sa developer, itong subdivision na to, ay binabayaran ko na sa Pag-ibig ng monthly. Pero, sabi ko nga sa inyo kanina, pagbalik ko, it's no longer 700,000 ang worth ng bahay na to. It was already 1.5. So, 10 years. Samantalang ang Pag-ibig loan ko, 5,000 monthly. I was paying and I was supposed to pay for 30 years. I was able to pay for just 11 years. Yan. So, again, dahil nag-work nga kami ni husband sa abroad, yun na yun, yung pera namin, binayad na namin sa bahay para matapos na. So, nung pag-uwi namin, nung 2020, di ba, 2019, nandito na kami, 2020, through real estate selling, nagbebenta po kami kasi agents po kami, no? Ngayon, broker na siya. Ako ahente pa din. okay din isang broker sa amin, di ba? So, ako ahente pa rin niya, wow. salesperson niya. Nakabenta po kami ng bahay. Yun. Tapos, nagbebenta-benta pa kami on the side ng mga lupa at that time. So, dahil po doon sa kinita namin, so ang dami mga perks ng real estate, hindi lang investing, pwede ka rin magbenta. Makibenta ka sa amin, Zai, at kikita ka. Naghahanap si husband ko ngayon ng mga
mga ahente niya. So, nagbenta kami, then kumita din kami doon. Pinang-improve namin tong bahay, pinang-fully pay namin ng bahay, pinang-bili ng sasakyan. Galing na po yon sa kita, sa pagbebenta namin ng lupa. Napakaganda talaga ng real estate. So, samantalahin ang pre-selling. Ito na, pag-usapan natin ang pre-selling. Ano nga ba ang pre-selling? Dami nagpo-post na ahente, pre-selling, pre-selling. Tapos, yung mga bumibili, hindi na-gets kasi hindi na-explain ng mabuti ng mga ahente. At nung binili nila, nagmamadali ang ate mo. Diba? Sabi niya agad, oy, pwede ba? Bukas, maglalagay na ako ng bakod. O nasaan na yung title, bla bla bla. Ito po ha, pakinggan po natin. Pag-usapan natin ang pre-selling. Ito ang pagbili ng property na hindi pa tapos itayo o hindi pa nabubuo o hindi pa nadidevelop. Kunwari sa condominium, pag pre-selling, lupa pa lang po siya. Wala pa pong nakatayong building. Nice. Ha? Kung binili mo subdivision, pre-selling, sabi niya, kunyari, Avida, mga Camellia, o shout out, Charis. Yung mga ganon, Montana. Wala pa pong nakatayo, itatayo pa lang po, pre-selling. Ibig sabihin ng pre, bago. Bago itayo, tapos selling, bebenta. Binebenta bago itayo. Binebenta bago magkaroon ng development. Binebenta bago pa ito, magkaroon ng pagbabago, magkaroon ng daan, ng kung anik-anik. Pre-selling. So, wag po tayong umasa na magmamagic po siya overnight, pag down nyo, bukas, meron na pong nakatayo. May daan na po. Diba? Kaya nga pre-selling. That's why real estate investing is for people na may pasensya. It's a long term. Hindi po siya overnight. Paulit-ulit po tayo. So, real estate investing is not for you kung apurado ka. Kaya nga sinasabi ko, may mga OFWs na saka na ako mag-invest pag uwi na ako. Tapos pag umuwi, bumili ng lupa, agad-agad gustong may improvement. Bakit? Kasi nga po wala na silang source of income, nagmamadali na sila. Gusto niyang tayuan, gusto niyang lagyan ng apartment, gusto niyang lagyan ng bahay. Zay, habang nasa abroad ka, mag-invest ka. Yan. Kung may 10 years ka sa abroad, 5 years ka sa abroad, mag-invest ka para pag uwi mo, meron na. Ganun po. Ganun po ang pre-selling. Kumbaga, binibili mo pa lang yung plano ng property. So, bakit ito maganda? Binibili pa lang yung plano. Ba't yung bibili yung plano? Look at North Gateway. Dito sa Tuguegarao City. Grabe, Zay. Lupa pa lang, mga 23 to 25,000 per square meter na. Diba? Kasi, it's in the heart of the city. Nasa regional offices. Area niya. Diba? Pero, may development na ba? Oo, naghukay-hukay, nagtambak-tambak naman sila, backfill na sila para mapatag yung area. Pero Zay, nagmamahal every year, nag-appreciate ang presyo, di ba? So, ba't ako bibili? Kasi na-i-present. May maganda siyang plano. Wow. Magiging community siya. Para siyang BGC, something like that. Yeah? It's a community within the city. O, di ba? Ang ganda, Zay. But anyway, yung plano, kaya nga dapat po pag may ahente po kayo at gusto nyo pong mag-invest sa pre-selling property, ipa-explain nyo po ng mabuti sa ahente nyo ano ang pre-selling, ano ang deliverables, what to expect, kailan ito, para hindi po tayo nagkakaroon ng mga false promises. Ha? Huwag tayong mag-overpromise, mga ahente. Ayan. So bakit nga ba panalo ang pre-selling? Una, mas mura mo itong mabibili. Ito ang pinakamababang presyo ng isang property. Habang wala pang development, at mag-uumpisa pa lang i-develop, tumataas na ang presyo nito. Pagdating ng turnover, mas mataas na ang value kumpara sa presyong pinangbili mo. That's true. Number 2, flexible payment terms. Ang pre-selling is para sa mga gustong mag-installment. Kasi usually, malaki ang discount at mas mahaba, ang down payment period. Meron yung mga nagpapadown ng within 1 year, 6 months. Umpisahan natin shortest term. 6 months, meron yung 1 year, that's 24 months. Meron 2 years, yan. Sa amin ngayon, with my husband, meron kaming bagong project, bagong binibenta, na payable in 10 years, Zay, o 5 years to 10 years, installment ang ano niya, ang pagbayad mo sa kanya. O di ba napakaganda? So the longer the term, like ako, siguro napapaisip kayo kanina when I was telling you na, bakit kaya niya inavail sa pag-ibig ng 30 years? Ang haba naman, ibig sabihin 30 years siyang mag-a-abroad, naisip niya yun? No. My friend at that time was working with pag-ibig. Doon siya sa marketing division. Siya na rin yung nagsilbing agent ko at that time. Actually, hindi pa man ako nag-real estate noon. Wala pa kaming training ng husband. Uma-attend na ako ng training ng Pag-ibig Housing Loan Department. Di ba? Bakit? Knowledge is power. Di ba? At yung friend ko ang nagsabi sa akin na you take advantage of leverage in a way na the longer the term, the lower the monthly amortization. Yun po yun. So, kunwari, yung binibenta naming lupa ngayon na 100 square meters sa Tuguegarao City, Zay, regional offices. Yan. I-promote ko lang. Pero hindi pa namin pinapublic na pinopost, no? Kasi nasa process pa lang kami ng documentation. Oh, wow. Ito siya. So, mabibili mo siya ng milyon. Of course, Zay, that's Tuguegarao City and that's regional offices. But wait, it's okay. Kalma, ate, kalma. Kasi ang down payment, ang reservation mo is just 20,000. Ganito po yung mga pre-selling, ha? Explain ko lang, example ko lang yun. 20,000. Tapos, payable na po siya, stretch na po. Wala na siya. May down payment around 10%, 20%, 30%, ganyan. Tapos, na-stretch na po yung kanyang monthly amortization into 10 long years. Magkano ang monthly nun? Nasa 10 to 12,000 pesos? Very affordable. Your lot is located
within the city and it's in the heart of Tuguegarao City kasi kapareho lang yan ng North Gateway. Nasa regional offices, Day. O, di ba? Napakaganda, strategic location. Di ba? So, yun yun. So, huwag mo na isipin kasi yung big chunk. Na, grabe, milyon ang mahal. Day, ginto talaga ang lupa. Ganun talaga siya. Okay? Tapos, hindi mo naman iisipin yung milyon, biglaan. Ang isipin mo lang muna yung pang-down, then the rest, yung monthly amortization. So, it's best for people na nasa abroad. It's best for people na hindi nagmamadali. And it's best for people na may extra na pera on a monthly basis, like 10 to 12,000, you can invest in that lot. And konting-konti lang po siya. Kasi si husband lang talaga yung na-subdivide. Project lang niya yun. Pang-Spartan. Yan. Because he's a licensed real estate broker. Yan po ha. So, eto na. Capital appreciation. Pagdating ng turnover, may instant equity ka. Dahil mas mataas na ang market value ng property kumpara sa purchase price mo. Katulad nun, kung bibilihin mo siya, Zay, ng 1 million sa amin ngayon, yung nasa Tuguegarao City na 100 square meters, after 10 years na binayaran mo, sinasabi ko sa'yo, Day, hindi mo na mabibili ng 1 million yon. Nasa 3 million na yon. Bakit? By that time, na-improve na-develop na si North Gateway. At malapit lang siya sa resort, malapit siya sa regional offices, malapit siya sa mga residential areas, napakaganda within the city. Yan. So, pwede mo itong ibenta agad. So, kung gusto mo agad ng palit ng pera mo na 1 million na pinangbayad mo, o di after 10 years na nabayaran mo na siya, kung ibenta mo, it's called flipping. Flipping. Binili mo, tapos flinip mo, binenta mo, buy and sell. But again, in real estate, buying and selling is not buying and selling ng sasakyan. Kasi ang sasakyan, pag nagbabuy and sell ka, binili mo ngayon, i-post mo agad. Bakit? Kasi pagbili mo, nag-depreciate agad ang value niya. Kaya, kung in-improve mo siya ng onti, pinaganda mo, sinet up mo, benta mo agad, Day, ang sasakyan. Ang lupa, no. Buy it, wait for years, then flip or sell it. Because if you bought it today, you'll sell it tomorrow, wala kang ganansya, wala kang kita, Day. Lugi ka, Day. Kailangan talaga, it is for people who understand how it works. Kaya nga po tayo nagtuturo. Okay? So, pwede mo itong ibenta agad para sa profit after 10 years yun, ha? O, iparenta mo na. Siguro naman sa 10 years na yun, natayuan mo na siya ng structure. Diba? Pwede naman po. After mo mag-down, and then certain period of time, ilang taon, mga 2-3 years, pwede mo na po siyang tayuan. Kasi most probably, itutuloy mo na siyang bilhin. Alangan namang nag-down ka. Nagma-monthly amortization ka na ng 3 years. Tapos biglang, ay, ayoko na, hindi ko na siya itutuloy. Take note, mostly yung mga ganyan po na pre-selling ay non-refundable, non-transferable. Kaya basahin po ang terms and condition kapag tayo po ay bumibili ng property. Lalo po kung ito ay pre-selling. Ha? Para tayo makipag-away sa ahente. Wala pong kasalanan yung ahente.